So still naglalakad pa rin kami and nakikita nyo ito dinadaanan lagi ng KTX. So lalagpasan din namin siya guys dito. So malaki naman yung ano nila na yung parking lot nila. Ayan. So marami-rami na rin. So may mga mix na dito guys. So pwede pili. Nasa 13,800. May mga seafood nila. So yung mga available nilang isla dito. Ito pa lang guys kung makikita nyo. So very limited pa lang. Tapos katabi lang itong mga plastic and kailangan sa kusina talaga like mga kaserola. What's up guys? Welcome again sa aking channel and we are back for another short vlog. And for today, ayan, magkakasama na naman kami mga Pinoy student here in Kim Chuan University and pupuntahan namin yung pinakabagong nagbukas na supermarket na malapit lang dito. And ngayon, it's 6 o'clock so kitang-kita nyo naman na kahit 6 o'clock PM na is medyo ano pa, maaraw pa. Ayan. So although hindi pa naman summer talaga, spring season pa rin pero makita nyo na maliwanag pa rin pag mga ganitong season. And ngayon kasama na natin sila naglalakad papunta doon. Malapit lang naman kasi yung bagong supermarket dito. So lalakarin na lang natin papunta doon. Ayan. So nandyan ulit sina Marin, sina Kevin. Lagi nyo naman nakikita yan. Si Kai, si Jennifer, si Sydney. Yan, tsaka yung si Daniel. Ayun yung school namin guys. So palabas na kami and papunta kami sa supermarket ngayon. Ayan, samahan nyo kami. Papakita ko sa inyo. Just in case na maging student din kayo dito sa may Kim Chuan, at least magkakaroon kayo ng idea kung ano-ano yung mga malalapit na supermarket or cafe. So makikita nyo naman na sa bawat vlog ko, mayroong mga malalapit dito. Kaya hindi kayo mag-worries na kahit na province ang lugar na to, malalapit lang siya. Pwede siyang lakarin. So, just in case na ayaw nyo naman maglakad, nalalayuan kayo ganyan, merong doon, bus station. So, hindi natin alam kung merong dumadaan na bus doon, no? Pero may mga taxi na pwede nyong sakyan doon. Pero kami, syempre, lalakarin na lang namin. It's a part of our exercise. Wow! Exercise daw, sabi ng mga matatanda. Hindi, para na rin, di ba? Makapag-exercise at the same time, meron kaming bonding tapos nagkukwentuhan kami habang pupunta doon. Kasi minsan, hindi mo na mapapansin yung layo kapag meron kang mga kasama na naglalakad papunta doon. Yan. So, mapag-uusapan pa namin yung mga bagay na gusto namin ikwento sa kanila. Kasi hindi naman kami pare-parehas ng klase. So, iba-iba kaming klase. Although, yung iba, kunyari, pare-parehas na level 1 pero iba-ibang room. Yan. So, yan. Tatawid na tayo. Yan. Tawid na tayo, guys. Kaklase nila. Kapit-bahay lang namin. Yung mga Vietnam, doon din yata galing doon sa supermarket na pupuntahan namin. Yung supermarket na pala yun guys is open 24 hours. Kaya just in case na medyo gabi na kayo pupunta doon, so hindi kayo mag-worry. Meron pa rin mga supermarket na bukas. Dahil 24 hours siya. Nakikita nga as usual. Lagi naman dinadaanan na rin yan. Isa rin sa mga college dito, which is Tagyongbok, Bugon de Hakyo guys. And kung mapapansin nyo, yan, meron na kayong mga makikita farm dito. Yan. Halos farm naman yung makikita nyo dito guys. Kung makikita nyo guys, diba yun doon, very cleared yung ano. Tignan nyo itong ano na to. Naalala ko nung una akong dumating dito. Ganyan din yung, hindi siya farm pero parang factory. Kumbaga nakaganyan siya. Kulay black na ganyan. Tapos meron lang makina dun sa pinakaloob. Back 2014. Wala lang. Bigla ko lang siyang naalala. Diba? Ganyan siya. Tapos may makina siya sa loob. Tapos pero yung pinakagawa namin is bakalan that time. Yan. Sa ano pa nun dati. Sa Busan. Nung unang dating ko dito. Naalala ko yung September around 2014. Diba? Parang almost 12 years na siya. Ayan. Tatagos lang tayo dyan. Tapos konting lakad pa, makakarating na tayo dun. So still naglalakad pa rin kami and makikita nyo ito dinadaanan lagi ng KTX. So lalagpasan din namin siya guys. Dito dumadaan yung mga KTX, ITX, SRT kung saan dumadaan papuntang Seoul, South Korea or papunta naman ng Busan. Yan. So dadaanan din natin siya or lalagpasan din natin. At the same time, kung mapapansin nyo, maya-maya siguro, ipapakita ko sa inyo, meron tayong i-cross na bridge doon. Ayan. Aray ko.
Yun, after nung ginang natin na daanan ng KTX, nandito naman tayo sa may Dazamkyo. Ito yung bridge na sinasabi ko kanina, nadadaanan din natin. Tapos after nito, malapit na yung supermarket na sinasabi ko. And bago tayo makarating doon, papakita ko lang sa inyo kung ano yung itsura nung bridge na sinasabi ko. Di ba ang ganda niya? Bawat bridge na makikita nyo dito, iba-iba yung design talaga, no? So ito naman yung makikita natin kapag nandito tayo. Ang ganda, no? Province na province. So makikita nyo magkakaroon ng sunset dyan, pero hindi pa naman as in lubog na lubog. As of now, magsi 6:30 na, pero grabe pa rin yung taas ng sikat ng araw. Ayan. So yung mga kasama natin, busy sa pakikipagkwentuhan tungkol sa mga nangyari ngayong araw na to. Ayan. So minsan napagpagkwentuhan namin yung mga attitude ng mga teacher dito, no. So meron namang mga mababait, pero minsan meron ding mga teacher talaga na alam mo yun, meron silang sabi na nating may konting attitude kasi ini-expect nila minsan na marunong na tayo agad tayo ng Korean o agad-agad nating maintindihan, pero hindi nila alam na alam mo yun, nandito tayo para aralin yun at wala tayong ka-idea. Or minsan ang hirap pick upin kasi nga hindi nga natin language yun. Yan. Yun, minsan yun yung mga nagiging struggle din namin. Kasi guys, kapag pumunta kayo dito, walang nag-i-English na teacher. Kumbaga, pure Korean din yung pagtuturo nila. Pero kagandahan kasi nun, mas matututo kayo pagdating sa mga pronunciation nila. Yung proper pronunciation. Kaysa dun sa mga nag-i-English. Yun lang. Ayan. So, meron din ka naman kayo makikitang malalaking building dyan. Medyo malayo-layo pa nga lang din dito. Yan. Finally, nandito na tayo sa harap, guys. Ayan, yung bagong bukas. As you can see, may nakalagay na grand opening. Ang pangalan niya is K1 Sikcha Chematu. So, papasok na tayo sa loob. Ayan. Grabe. So, kapag mga ganyan, usually kapag grand opening, maraming mga naka-sale. Titingin tayo ng mga pwedeng bibilhin. Tingnan natin kung mura yung price nila dito compared dun sa mga ibang pinagbibilihan namin. So malaki naman yung ano nila na yung parking lot nila. Ayan. So marami-rami na rin yung mga namimili kahit na grand opening pa lang sila. And ganyan yung makikita yung paligid niya, guys, dito. Ayan, so nagkamali pala ako nung sinabi kanina na 24-hour, guys. As you can see, yung obsika nila or yung time nila is 8 a.m. to 11:30 p.m. lang pala siya. Hindi siya 24 hours. So ayan, pasok na tayo sa pinakaloob. So yung bubungan sa atin is yung fruit section nila or fresh area. So nandoon yung mga seafoods nila, guys. Ayan, dito mga prutas, saka mga gulay, ganyan. So makita nyo, guys, ito nakasil ngayon. Itong ganitong kalaking cabbage is 2,001 or 80 pesos. Ito naman is 2,001 din siya. Sobrang mura lang yan. Kasi talaga yung price dito, no. Hindi lang natin alam kung dahil grand opening nila kaya ganun kamura. Ayan pa yung iba. So may mga mix na ano dito, guys, na pwede bilhin. Nasa 13,800 lang yung mga seafood nila o hembol. May mga ano na to pang mix kung gusto nyo yung lutong Korean na siya. Ayan. Mura lang naman siya. Tapos dito, ayan, meron pa mga tahong-tahong dito. Ito pa yung mga iba, guys. So may mga shrimp dito, 12,000 siya. Ito yung calamansi. Ay, yung lemon. Yung basta yung calamansi. Masarap niyan. Ito pa yung mga iba, guys. So kitang-kita naman na grand opening nila, no? Kasi yung ibang ano dito wala pang masyadong laman. So ito pa lang yung sa mga fresh area nila. Naka-sale sila ngayon. So yung mga available nilang isla dito, ito pa lang, guys, kung makikita nyo. So very limited pa lang. Siguro dahil nga grand opening pa lang nila. Yan. So after namin dun sa mga gulayan, guys, pumunta kami dito sa mga toyo, suka, ganyan. So talagang yung mga price nila maganda ngayon. Kasi nga, dahil nga siguro grand opening nila, then yung mga kasama natin, nandito sila ngayon sa section na to, sa may mayonnaise, tumitingin sila. Tapos yung katapat niya is mga ano to,
mga powder section or yung mga panlaba ganyan. So medyo magkatapatan. Yan. So may kung kailangan niyo ng mga pasta, ayun, dun sa section na yun. Tsaka mga tomato sauce, ketchup, ganyan. Yan, dito naman kami sa mga cleaning section, yung pang kusina, ganyan. Tapos, nandito yung mga toothpaste and shampoo, guys. Ayan. So, halos yung area na to is more on pang house, yung mga pangkailangan sa bahay talaga. Yan. Tapos, katabi lang itong mga plastic and yung mga kailangan sa kusina talaga, like mga kasirola, ganyan. So, kung kailangan nyo ng mga pang kusina, meron din dito, guys. Tapos andito yung mga plastic, pambasura, ganyan. Pwede. Meron din silang section ng ano dito guys, mga tinapay. Ayan. So medyo konti pa lang talaga yung mga naka-display. Ganyan siya. Yung mga makikitang tinapay dito na pwede nyong bilhin kung mahilig kayo mag-breakfast ng bread. Dito naman guys, yung mga frozen na mga karne. Ayan, dun sa kahabahan nun. So dito, meron tayong nakitang itlog dito. Which is, nasa 30 pesos na siya, pero 5.9 lang siya. Naka-sale siya ngayon from 6.9. Yan. Ang dami. Tapos dito, depende siguro sa ano, no. Siguro medyo maliit yung size nun. Ito kasi nasa 8.5. Tapos kung konti lang kailangan nyo, tapos itlog pugo, meron din dito. For 1 kilogram, 8,200. Yan. Tapos kung kailangan natin ng mga alamang, ito yung ano guys, yung version nila ng alamang. So may mga malalaking ano rin dito, Kim. Then, syempre yung mga pinato yung ano nila, mga seafoods nila. Ito. Lapitan natin guys, sa yung mga makikita nyo, may mga liver dyan. Tapos, mga bituka, ganyan ng baboy. Tapos katapat niya yung dito. Yan. So, ganyan yung mga makikita nyo rito. Yan, tapos meron din mga marinated na ng mga karne dito. So, ipiprito nyo na lang or igigisa, ganyan. Ayan, nandito yung spam section nila guys. Kung papansin nyo, dito sa freezer, nandito yung mga iba't ibang klase ng ice cream. Ayan. So, depende sa ice cream na gusto nyo. Merong 5,980, 5 piraso itong section na to. Meron din naman yung 4,980 yung dito, tsaka dito. So, 10 na. So parang nasa 500 won lang ang isa, napakamura lang. Tapos makikita niyo yung mga tuna dito. And ito rin yung mga frozen na mga pagkain na pwede niyong bilhin, mga mando, ganyan. Ayan. At ayan pa yung mga iba. So ngayon, papasok naman tayo doon. Dito sa area to guys, dito na magbabayad. And tapos yung ibang mga pwedeng bilhin nandoon. So dito sa side na to, yan yung mga makikita. Let's go. So, yan yung cashier area, dyan magbabayad. Tapos, dito, titingin muna tayo ng pwede bilhin. Bubungat sa atin yung mga tofu, guys. Yan. Yan yung mga makikita nyo dito. So, dito sa gitna, yung mga nakasil nila. And ito yung mga nakasil na noodles nila. Ito, for 3,600 lang. Pero ito, 6,900. Itong, sino ba itong mga ano na to? Mga artist na to. Ah, yung bagong artist. Tapos yan yung mga bibingyon, tapos yung mga cup. 6 na preso for 6,800. Tapos dito yung mga yogurt, milk, ganyan. Papa? Ay, hindi siya pwede inumin. So nahanap pa namin yung ibang klase ng noodles. And napansin namin na konti lang yung option pagdating sa mga noodles ito compared dun sa mga supermarket na napuntahan namin. Ayan siya guys. Tapos doon yung mga chichirya. Tapos yung mga cups nandun pala. Ayan. Yung iba kasi as in back to back talaga yung noodles nila. As in marami talaga yung section. Pero dito, limit lang. Pero okay na rin. Diba? Ayan guys, nagbabayad na kami. Tapos na kami mag-grocery. Ayan yung sabi dito guys. So, ibig sabihin, ngayong April lang yung hindi sila natanggap ng card. Puro cash lang tsaka transfer. Pero after nun, pwede nang gamitin yung card next month. So itong anong lang, grand opening lang. Kasi siguro dahil mababa yung price na inano nila sa mga product nila, kaya ganun. Ayan, nakalabas na kami guys. Tapos na kami mag-grocery. Medyo mabigat yung ano namin. And ayan naman yung mga pinamili ng mga kasama natin.
Ayan guys, pauwi na kami. So dahil dyan, dyan na natin tapusin ang ating short vlog. Kasama natin yung mga Filipino student and nagkaroon tayo ng idea na mayroon pang ibang option na walking distance din. So dyan ko natatapusin itong vlog na to. Salamat sa inyong pagsama and kita-kita tayo ulit sa mga susunod nating vlog dito sa South Korea guys as student. And that's it for today. Bye!